Lia's personal voice. Parang binibiak ang ulo ko sa tindi ng kirot nito. Napabalikwas ako nang maramdamang may mainit na siyang nakakasiksikan ko at naamoy ang pamilyar at natural niyang bango. Namilog ang mga mata ko na napakurap-kurap nang bumungad sa akin ang malapad na dibdib ni Alex na siyang kinasisiksikan ko at hubot-hubad kami. Napasa po ako sa ulo at pilit inaalala ang mga nangyari. Tinatapik-tapik ko rin ang pismi ko dahil baka nananaginip lang ako pero hindi. Totoong magkayakap kami ng asawa ko buong magdamag at hubot-hubad pa. Pinakaramdaman ko ang sarili ko pero hinang-hina lang naman ako at ang ulo ko lang ang sumasakit na parang napipiga ang mga brain cells ko sa tindi ng hangover. Nanginig ang mga tuhod kong hindi ko maigalaw dahil wala pa akong kain kagabi. Na nakaligtaan ko na sa sobrang inis magmula kahapon sa opening ng restaurant ni Kate. Expected ko naman darating si Alex kahapon dahil pinaalam sa akin ni Kate na kukunin niyang asawa ko maging manager ng bubuksan nitong restaurant nila ni Charles. Kahit MU pa lamang sila. MU, pwede mutual understanding o pwede ring mag-isang umiibig ang baliw kong kaibigan na patay kay Charles. Lihim ako napapangiti na dumating nga ito at bagay na bagay niya ang ayos niya kahapon at sa formal attire nitong suot na lalong ikinalakas ng datingan niya. Pero nagngingit-ngit ang mga ngipin ko dahil may higad na kaagad na nagdidikit sa kanya. Tila nang iinis pa ang mga kaibigan ko kahapon dahil pinakilala nila sa Alex sa lahat na single ito. Kaya panay ang tili at kilig ng mga kababaihang makakatrabaho nito na napaghahalata ang kursunada ang asawa ko. Napaka-playboy pa naman ito na lahat na lang ng nakapaldang bubukaka sa kanya ipapatusin niya. Baka maging motel pa nila ang restaurant ng kaibigan ko sa dami ng babaeng katrabaho nitong willing maglaglag ng panty sa kanya. Panay na ang tungga ko sa wine nang hindi ko namamalayang nakakarami na ako kaya tinamaan ako at hindi na nakatiis ay minessage ko na itong lumipat sa table namin. Hindi na ako nakapagpigil sa sobrang inis ko dito kaya lumapit na ako at kinuha siya sa haliparot na co-manager nitong kung makalapit kay Alex, akala mo'y pag-aari niya ito. Kaya pinamukha ko sa kanilang lahat na pagmamayari ko ang manager na pinagpapantasyahan nila. Nang matigil sila sa pangangarap ng gising, matik man lang ang asawa ko. Hindi ko tuloy alam kung paano ito kakausapin kagabi nang pauwi na kami dito sa unit. Pero tumawag naman ang kaibigan nito at umigting ang pangako nang marinig ang usapan nila kung saan hinihintay ito doon ng mga babaeng kafling nito gabi-gabi. Muli ako nahiga at pinakatitigan ng asawa kong nahihimbing pa rin. Kusang sumilay ang ngiti sa mga labi kong napatitig sa nakaawang pang mga labi nitong tila nagaanyayang magpahalik. Ngunit unti-unti ring napalis ang matamis kong ngiti nang maalala ang mga sunod na nangyari kagabi. Mula sa pagpunta namin sa resto ng kaibigan nito, kasama ang buong barkada ko. Ang panggugulpi namin sa 7 higad na lumapit sa kanilang katable na nga namin ay nagawa pa nilang lumapit. Gigil na gigil kami ni Kate kagabi sa 2 lumapit kay Charles at Alex. Hindi na nga namin nakontrol ang sarili kagabit lalo't nakainom na kami kaya nabalian namin ang mga iyon sa braso at binti. Pinunit-punit pa namin ang mga damit nila at isinalansang na parang sako sa sulok ng restroom. Hindi. Napapailing-iling ako na maalala kung paano ko hinalikan ng matagal si Alex sa harap ng lahat sa loob ng resto. Halos hindi ko nangatantanan at pakawalan ng mga labi nitong mapusok ding tinutugon ang malalim kong paghalik dito. Walang kahiyahiya ko siyang nilaplap sa harapan ng mga kaibigan namin. Paano ko ba yun nagawa? Kakahiya. Good morning, honey. Napapitlag ako sa paos at barito ng boss nito na kumukusot-kusot pa sa mga mata. Bakit dito ka natulog? Kunwari inis kong tanong. Naupo naman itong mataman akong tinitigan kaya sinamaan ko ito ng tingin at hinila pa ang comforter namin patabing sa katawan ko. Kaya napangisi ito ikinatigil at lono ko. Nakita ko na lahat yan, honey. Kabisado ko na nga eh. Bakit mo patatakpan? Nag-init ang mukha ko na paiwas ng tingin dito na ikinabungis-ngis pa nito. Pinagsamantalahan mo ba ako kagabi? Manyak ka talaga eh.
Asik ko na ikinaningkit ng mga mata nito kaya napataas ang kilay ko. Mrs. Montecillo, ikaw anong manyak sa akin kagabi? Gusto mo bang ipaalala ko ang mga ginawa mo? Napalunok ako sa isinagot nito na may halong pang-aasar. Ay, Alex! Tili ko na bigla ako nitong kinububawan. Ngingisi-ngisi pa ito na matamang nakatitig sa mga mata ko kaya hindi ko mapigilang pamulahan. Lalo na't ramdam ko ang kahandaan nitong nakapatong na sa akin at ang nakakainis. Nagugustuhan ko ang feeling na nakapatong ito. Nahubot-tubad kami at ramdam ang init na nagmumula sa isa't isa. Saan mo gustong magsimulang ipaalala ko mga ginawa mo, honey? Paanas pa nito na nakatitig naman ngayon sa mga labi ko. Napipilan ako at hindi makagalaw sa ilalim nito. Kusang nagpaubaya ako nang hawakan nito ang dalawang kamay ko at inipit sa ulunan ko gamit ang isang kamay. Kahit kinakastigo ko na ang sarili ko, ay walang kabalak-balak ang dila ko magsalita para patigilin ito. Kundi, mas na-excite pa akong lalo. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Parang hindi na ako ito. Paano niya ba ako nadadala sa pasimpleng manyakang galawan niya? Nakakainis. Sunod-sunod ako napalunok ng pahiri ng hilalaki nito ang ibabang labi kung hindi ko na malayang nakaawang na pala na tila nananabik na ring matikman muli ang mga labi niya. Alex, paanas kong ikinangiti nito. Kahit binabalaan ng utak ko ang sarili ay kusang gumagalaw ang mga kamay kong yumapos sa batok nitong kinabig palapit sa mukha ko at sinalubong ng mga labi ko ang labi nito. Mariin ako napapikit dahil napangiti pa ito sa ginagawa ko bago tunugunan ang halik kong ikinaalpas ng munting ungol ko. Napabitaw ako dito nang sumagi sa alaala ko ang nangyari kagabi. Pagdating namin dito sa unit na karga-karga pa ako nito mula parking hanggang dito sa silid. Siya din ang kumalas ng mga damit ko at pinunasan ako mula mukha ko hanggang talampakan ko. Parang gusto ko nalang lumubog ngayon sa kahihiyan nang maalalang hinila ko ito at kinubabawan. Honey, lasing ka. Ayoko namang gulpuhin mo ko bukas. Awat nito sa marubdob kong pag-aangkin sa mga labi nito. Napangisipa ako dito habang magkalapat ang aming noo at taimtim na nakatitig sa isa't isa. Bakit ka ba umangal? Ayaw mo ba? Kung sa bagay, hindi mo naman ako makakasuhan ng rape kapag apangin at rapin kita. Dahil asawa na kita at hindi nakakasuhan ng mga babae ng rape. Don't worry, honey. Lalagpasan pa natin ang langit. Kahit pa ba virgin pa ako. Tinitiyak ko naman sa iyong ako ang pinakamagaling at pinakamasarap na magpapalasap ng langit sa iyo, honey. Pang-aakit ko pang sunod-sunod nitong ikinaluno kaya napapangisi ako. Let's do it, honey. Dagdag ko pa't unti-unting yumuko na sinunggaban ng mga labi nito. Honey, tama na. Ang hirap magpigil kung alam mo lang. Awat nito nang mas pinalalim ko pa ang halikan namin habang kinakalas na mga botones ng polong suot nito. At sinunod na ini-unbuckle ang belt nito kaya madali kong naibaba ang black slacks pants nitong suot. Bakit ba tayo magpipigil, honey? Kung pareho lang naman tayong nasasabik sa isa't isa. Mag-asawa na tayo, Alex. Normal lang na gawin natin ang ginagawa ng mga mag-asawa. Paanas ko ikinatigil nito at ikinulong ang mga mukha ko sa dalawang palad nito. May ngiti ito sa mga labi pero nanunubig ang mga matang nakatitig sa akin. Gusto kong Leah, nakaharap ko ngayon, honey. Gustong gusto. Kinakausap mo ko, hinahawakan, higit sa lahat nakikita mo kong asawa mo pero lasing ka. Nare-respeto kita, honey, dahil mahal na mahal kita. Ikaw pala ang unang babaeng nakapagpaibig sa akin ng ganito. Pahinga na tayo. May klase ka pa bukas at may trabaho din ako. Mahal kita, Leah. Sobrang mahal na mahal kita, misis ko. Napalabi ako sa isinaad nitong makikitaan ng senseridad habang matiim na nakatitig sa mga mata ko. Pinagpalit na rin itong pwesto namin at pinaunan ako sa kanyang braso. Ako din ang kusang nagsumiksik sa bisig nito at napangiti nang mas tiyakap ako nito na panay ang halik sa ulo ko habang hinahaplos ako sa likod. Dito ka lang, please. Gusto kong magpakulong sa bisig mo buong magdamag. Honey. Inaanto kong pakiusap. Okay, dito lang ako, honey. Magpahinga ka na. Good night. Malambing na sagot nito. Napalabi akong dumapat at isunubsob ang mukha sa unan dahil hiyang-hiya ako. Langiyang alak.
Paano nawala ako sa kontrol kagabi? Kahit anong lasing ko naman ay nakakapagpigil ako. Katulad sa gabi-gabing nakakagawian nitong pang-aasikaso sa akin dahil gabi-gabi ako umuwing lasing at madalas pa nga'y mag-uumaga na akong nakakauwi. Pero ni minsan ay hindi ako dito pinabayaan at higit sa lahat, hindi ako pinagsasamantalahan o kahit tsansingan. Kaya lihim ako napapangiti at kinikilig dito. Napaka-maasikaso niya kahit madalas hindi ko pinapansin ang mga ginagawa nito. Katulad na lamang ng pananatili nitong masinop at malinis ang buong unit. Hindi niya alam na may mga hidden camera ako dito sa unit para mamonitor ko kung may kabalastugan ba itong ginagawa habang wala ako o nagbubuhay prinsipe pero nagkamali ako. Araw-araw nitong nililinis ang buong unit. Maaga din gumigising para ipagluto ako ng agahan at nakakahanga lang na napakasarap niya magluto. At sa gabi ay matyaga itong naghihintay sa pagdating ko. Madalas nga ay sa couch na ito nakakatulog kakahintay sa akin. Connected sa phone ko ang mga kuha ng camera dito sa buong unit. Kaya nangingiti na lamang ako kung papuslit itong pinapanood minuminuto sa school, man o sa bar. Lagi kong sinisilip ng pasikreto ang cellphone ko para lang mapanood ang asawa ko. Kapag nahuli kasi ako ng mga baliw kong kaibigan na pinapanood sa Alex sa monitor ko, ay paniguradong ako ang magiging sentro ng tukso sa grupo. Hindi ako tatantanan ng mga iyon at mukha ngang nakakahalata na sila sa akin dahil nagsisimula na silang gumalaw para i-booking ako at mapaamin kay Alex. Honey, dito ka na muna. Magluluto lang ako. Paalam pa dito pero nakasubsob lang ako sa unan. Sisipol-sipol itong naabutan kong naghahain na ng agahan namin. Pero ni minsan hindi ito sumabay na lagi na lamang akong pinapaunang kumain. Tahimik akong kumain at hinahayaan lang itong asikasuhin ako katulad ng nakagawian nitong pag-aasikaso sa akin. Matapos kong kumain ay hinatid pa ako nito sa pinto at muling ipinaalam sa akin na papasok siya ng trabaho ngayon. Kahit paano naman ay may tiwala na ako kay Alex. Kaya ngayon hinayaan ko itong magdesisyon kung tatanggapin ang iaalok ni Kate sa kanya na trabaho. Nasa sa kanya na kung sisirain niyang muli ang nabubuong tiwala at paghanga ko sa kanya. Pagdating ko ng university ay naghihintay na sa akin ang 5 dito sa parking lot na nakalaan sa aming 6. Prenteng nakasandal pa ang mga ito sa bumper ng sports car ni Kate na hinihintay ako at napapangisi pagkakita sa akin. How's your night, Malia? Naisuko na ba ang bataan kay Papa Alex? Bungad ka agad ni Jessica na ikinatawa nila habang pinapasadahan ng kilos ko mula ulo hanggang paa. Nadiligan na ba ang bulaklak ni Malia, Body? Sunod na tudyo ni Kate kaya pinaniningkitan ko na ang mga ito na tuwang-tuwa na namang pinagkakaisahan ako. Walang diligang nangyari dahil hindi kailanman isusuko ni Malia ang bataan niya sa Montesilio na iyon. Pesmid kong ikinasingha pa ng mga ito at kitang hindi naniniwala sa akin. Talaga? Ano kaya yung mga ikinikilos ni Malia kahapon? Baka naman ikaw ang tinanggihan ni Daddy Alex kagabi, Body. Namula ako sa tudyo ni Danica dahil totoo naman ang hula nito. Nagkatingin na ng mga itong ngising-ngisi kaya napairap ang mga mata ko sa kanila na ikinahalakhak pa nilang lalo. Nag-appearan pa ang mga ito at pinagkaisahan na akong batukan kaya panay ang sangga ko sa mabibilis nilang kamay na kay gagaling mambatok. Kaga, pumigay ka din. Hindi mo pa kasi aminin may nararamdaman ka na rin sa asawa mo. Sige ka, kapag yun nakuha sa'yo ng iba, huwag kang magpapatulong sa amin na mabawi ang Montesilio mo. Babala pa ni Erica na nakaakbay na sa akin habang naglalakad kami. Papasok ng classroom naming exclusive lang sa aming 6. Para kami mga reyna na sabay-sabay na naglalakad dito sa hallway ng school at nagsisiyukuan at tabi ang mga nakakasabayan at nakakasalubong namin, mapastudyante o professor namin. Natigilan ako nang mahagip ng paningin ko ang admirer ni Erica na matamang nakatitig sa aming 6 sa gilid. Gwapo sana kaya lang nagdi-disguise ng nerd. Kaya hindi siya masyadong popular dito sa school. Hindi pa sana namin napansin ang kakisigan at kagupuhan nitong nagkukubli sa kanyang bilugang eyeglasses at brace sa ngipin na hindi niya naman bagay. Matalino din ito at galing sa bilyonaryong pamilya dito sa bansa. Niyakap ko sa bewang sa Erica at humiwalay sa grupo. Nagtaka pa ito na humiwalay kami at natigilan nang makita kung sino ang naghihintay sa mga locker nitong hallway na binabagtas namin. John, balik na tayo, Body.
Mahinang bulong nitong ikinailing at misi ko. Namilog ang mga mata nitong pinagbabantaan ako pero hindi ako nagpadaig. At inilapit palalo kay Adrian Castillo, ang tinaguriang handsome nerd ng campus namin. Nakayuko itong nakasandal sa locker na halatang nahihiyang inilapit ko si Erica dito. Hey handsome! Bati ko na ikinaangat ng mukha nito. Namumula ang pisngi nitong hindi magawang makangiti sa amin lalo tinataasan na ni Erica ng kilay itong gahibla lang ang pagitan namin. Ay, alanganing bati nitong pabalik. Free ka ba mamaya sa lunch? Nagpapatulong kasi sa Erica na ayain ka namin sa bagong bukas na restaurant ni Kate. Kasi doon kami tatambay mamaya. Are you free to join us? Panay ang kurot ni Erica sa tagiliran ko pero hindi ko pinapansin ang pagbabanta nito sa paggawa ko ng kwento. Hindi naman kasi pwedeng ako lang ang magiging tampulan ng pangaasar ng grupo. Makabawi-bawi man lang ako sa pagiging alaskador nito at sa pagpapabebe sa asawa kong lantarang pinapakita sa akin para pagsalosin ako. Okay lang ba? Nahihiya pang tanong nito. Kumalas naman ako sa pagkakayakap kay Erica na pinandidilatan ako ng mga mata pero matamis ko itong initian at mabilis na itinulak kay Adrian na nasalo ito kaya napayakap itong ikinatili ko. Kapwa pa sila natigilan at pinamulahan sa pagkakayakap sa isa't isa. What's going on here? Ani Kate. Oops, I smell something fishy. Nakangising pangaasar ni Jessica kay Erica na nakatuwid na ng pagkakatayo katabi si Adrian na napapayuko. Looks like may binibiktima ka dito. Erica, Pag-uusisa din ni Karina kaya hindi makasagot-sagot sa Erica sa sunod-sunod na pag-aakusa ng mga kaibigan namin. Is he the one, Erica? Sunod na tanong ni Danica kaya inakbayan ko ito na sinang-ayunan. Yeah, I guess too, buddy. Kung nakita niyo lang kung paano niyakap ni Erica si Castillo kanina. Sul-sul kong impit nilang ikinatili. Napangisi ako kay Erica nang pinandidilatan na ako ng mga matang nakakatakot dahil kitang nagbabanta ito kaya napapisay na ako dito. Mga baliw talaga kayo. Itinula kaya ako ni Buenavista kaya nasa loko ni Adrian. Pag-aapilan nitong ikinailing-iling namin sa kanya. Nagtagas ang panga nitong pinaniningkitan akong tuwang-tuwa dahil nalihis sa kanya ang pangaasar ng buong barkada. So, settled na tayo, Adrian ha? Hintayin ka namin mamaya sa parking lot. Saad ko na ikinaangat ng mukha nitong namumula at pinagpapawisan. Teka, ano settled? Takang tanong ni Kate. Kasi, nagpapatulong sa akin sa Erica na imbitahin sa Adrian sa lunch natin mamaya sa restaurant mo, buddy. Sagot ko na ikinabilog ng mga mata nila at napatakip sa bibig pero kitang nanunodyo na ang tingin kay Erica. Napairit pa ang mga itong sunod-sunod na dinumog si Erica kasama si Adrian kaya napag-group hug ang mga ito para lang ipitin ang dalawa na ikinangiting tagumpay ko. Hindi mapalis-palis ang ngiti ko habang binabagtas ang highway papunta sa restaurant ni Kate. Nakasunod naman ang mga ito at walang nagawa sa Erica nang sa kotse ni Adrian namin ito isinakay habang dinadaanan naman ni Kate si Charles sa katabing campus namin. Excited na ako makita ang asawa ko. Hindi nito alam na pupunta kami ngayon doon. Sana lang ay wala akong makitang ikaiinit ng ulo ko habang nagtatrabaho ito. Pagkababa namin ng kanya-kanyang kotse ay napapailing na lamang akong lantarang nakayakap si Kate sa baby nitong nahihiya na naman katulad ni Adrian na nakayuko. Pinagtitilian pa kami ng mga taong nakakakilala sa amin at halos dagsain na kami. Mabuti na lamang at mabilis kumilos ang kanya-kanyang bodyguards namin sumusunod lang sa amin kahit saan kami lumusot. Kaya naprotektahan nila kaming papasok ng restaurant. Maging dito ay napatili ang mga kumakain nang makilala kaming anim kaya nangingiti na lang kaming kumakaway sa mga ito. Napalis ang matamis kong ngiti nang makita ang asawa ko sa tabi ng kahera na natutulala sa biglaang pagdating namin at nakayakap na naman sa braso nito ang higad na co-manager nitong pulang-pula pa ang mga labi at may matamis na ngiti sa amin. Hindi nga ako nagkamali. Bagay na bagay dito ang uniforme ng pagiging manager nitong restaurant na lalong ikinatingkad ng kagwapuhan nito. Fit din sa kanya ang suot na long sleeve black polo na nakatupi ang manggas hanggang siko.
Nakatuck in sa black pants kaya hapit na hapit ang katawan nitong tila alagang-alaga si Jim. Pero hindi iyon ang mahalaga ngayon dahil sinaabutan kong hinahayaan lang nitong niyayakap siya sa braso. Nagngingit-ngit ang mga ngipin kong pinanlisikan nito ng mga matang ikinaiktad pa nito at kaagad na binaklas ang braso ng higad na kung makakapit, akala mo naman ay isang tertiary na ginagawang sanga ng puno ang braso ng asawa ko na kinakapitan nito. Kung sa bagay, mukha naman itong malanding tertiary sa bilugan nitong mga mata at revealing na suot na sinasadyang ipasilip ang mga cleavage na hindi naman kalakihan. Napaka-iksi din ang pencil skirt nitong nakatuck in sa white blouse nito na nakabukas ang ilang botones hanggang gitnang dibdib. Kaya nakasiwang iyon at nakikita ang cleavage. Kaya sarap ingod-ngod ang pagmumukha sa kubeta. Binalaan ko na ito kahapon pero heto at nakayakap na naman sa asawa ko. O baka naman dahil gustong gusto din ng Montesilio na ito na niyayakap siya lalo na't buwan na rin natigang ito sa pagkakasal sa akin. Napailing ako dito at minisian ng mapanguyam ng ngising aso pagkalapit sa amin. Namula ang mukha nito na hindi makatingin sa mga mata ko ng diretso at napaghahalata ang guilty na nakikipagharutan sa co-manager nitong hindi naman kumakalahati sa ganda o pangangatawan ko. Wala ka talagang taste. Hindi ka na nagbago. Kung sa bagay, ano pa nga bang aasahan ko sa iyo? Nakakadiri ka talaga. Hindi mo na ba matiis ang kahiligan mo sa katawan at hindi ka na makapaghintay? Ano, lahat ba ng mga nakapada dito balak mong pabukakain sa harap mo? Nakakahiya ka talagang mapangasawa. Madiing bulong ko pagkaupo nito sa tabi ko na ikinayuko nito ni hindi magawang ipagtanggol ang sarili na lalong ikinangingit-ngit ng mga ngipin ko. Halatang guilty ang mokong na playboy. Excited pa naman ako makita ito tapos ganitong nakakainit ng ulo lang pala ang maaabutan ko. Nakakabanas. Ang sarap bugbugin. Nagpupuyos ako sa inis at hindi masikmurang makaharap si Alex, lalo na't nandirito ang babaeng tertiary na higad. Panay ang hit-hit ko sa yosi ko habang nakatanaw sa kapaligiran dito sa rooftop ng restaurant ni Kate. Kanina ko pa kinakalma ang sarili pero hindi ko magawa-gawa. Gustong gusto ko nang mambali ng braso ng higad sa paligid nang hindi na mahawakan ng asawa ko. Noon, bakit ba kasi napakahirap sa kanyang magbago? Hindi ba siya mabubuhay nang nag-iisa lang ang babae sa buhay niya? Ang sarap basagan ng itlog o putulan ng ari nang wala nang makinabang sa kanya. Honey, natigilan ako sa akmang paghitit ko sa yosi sa nagsalita sa likuran ko. Hindi ko ito sinagot at pinagpatuloy ang pagyoyosi habang nakadungaw sa baba. Masama yan sa kalusugan mo, honey. Mahinang saad nitong tumabi sa akin at nakidungaw na rin sa ibaba kung saan tanaw ang pagkakabuhol-buhol ng trapiko. Leave me alone! Kasi kung hindi ito nililingon. Napahinga ito ng malalim habang matiim na nakatitig paharap sa akin. Galit ka ba? Nagtagas ang pangako sa sunod na tanong nito. Nagawa pa talagang itanong? Hindi ba niya nakikita kung paano ako umuusok ngayon sa galit at kating-kating ilabas ito? Gustong gusto ko na mabali ng leeg ngayon at uunahin ang tertiary na crushing iyon. Honey, ano ba yung kinagagalit mo? Hindi na ako nakapagtimpi at kaagad dumapos sa pisngi nito ang palad kong nagpatagilid na mukha nito. Namula din iyon at nagmarka ang palad ko sa makinis niyang pisngi. Leave or I'll kill you, Montesilio! Mading asiko na ikinalunok at putla nito. Dahan-dahan itong inilingon ang mukhang napatagilid sa lakas ng pagkakasampal ko. Nanunubig na ang mga mata nitong nababalot ng lungkot at takot. Matapang kong pinalisikan ito para mas matakot sa kaya kong gawin at kita ko naman lalo itong namutla at natakot sa nakikita sa akin. Napaatras din itong tila pinanghinaan ng mga tuhod na napaupo sa sahig. Nanginginig itong dahan-dahang tiningala ako na pinanlilisikan pa rin ito. Iya. Nanginginig ang boss na pagtawag dito sa akin at tumulo ang mga luha. Napaiwas ako ng tingin dito dahil parang tinusok ang puso kong muling napaiyak ko ito at ngayon natakot ko pa ng husto. Sakto naman nag-message na mga kaibigan kong aalis na kami kaya tinalikuran ko na itong nakasalampak pa rin sa sahig. Kahit gustong gusto ko itong itayo, yakapin at aluhin para maibsan ng takot at pagkakatulala pero mahigpit kong pinigilan ang sarili at taas noong bumaba. Napangisi ako ng pagbukas ng elevator ay nabungaran ang higad na tertiary na mukhang planong sundan si Alex sa rooftop. Napalunok ito at namutla pagkakita sa akin.
Pinanlisikan ko ito at matiim na tinitigan sa kanyang mga matang hindi makatingin sa akin ng diretso. Do you like Alex, Miss Grisha? Sarkastiko kong tanong na ikinalunok nito. Ma'am Leah, it's all yours if you want. I don't care. Mapanguyam kong putol sa sabihin pa nito at naglakad palabas ng elevator. Sinadya ko pambanggay nito sa balikat kaya napaatras ito at napasalampak sa sahig sa malakas kong pagbangga. Napangisi ako nang marinig ang impit na pagdaing nito at tuloy-tuloy nang nagtungo sa kinaroroonan ng mga kaibigan kong naghahanda na ring lumabas. Naiiling naman ang mga ito pagkakita sa akin na nakangising parang rain ang naglalakad. Sa uri ng tingin nila ay tila nahihinulaan na nila ang ginawa ko, lalo't na wala kaming dalawa ni Alex. Katulad ng nakagawian naming magkakaibigan ay sa bar nila Kate kami tumuloy. Mas nauna pa ako sa mga ito dahil nagsiuwian pa sila. Hindi tulad ko. Panay ang lago ko sa kinuha kong Black Label habang hinihintay ang mga kaibigan ko. Parang pinupunit ang puso kung kahit anong gawin ko ay hindi na magbabago ang babaerong Montesilio na iyon. Totoo nga ang kasabihan, once a playboy, always a playboy. Hey buddy, what's wrong? Mapait ako napangiti at umiling bago inisang lagok ang shot ko. Naupo naman ito sa tabi ko kung saan tanaw namin sa labas nitong silid na kinaroroonan namin ang nagkakasiyahang mga tao sa dance floor na sumasabay sa live-on performers dito sa bar. I'm willing to listen, buddy. Saad pa nito at nagsali na rin ng shot sa kanyang baso. I hate him. I really do. Napahinga ito ng malalim na matamang nakatitig sa akin. Do you hate him because you already loved him? Or you hate him because you don't like him, buddy? Napayo ko akong pasimpleng nagbahid sa trader kong luha na bigla na lamang tumulo. Tinapik-tapik naman ako nito sa balikat kaya ang tahimik kong pagluha ay humantong sa paghagulhol kong parang batang inagawan ng laruan. What am I gonna do, buddy? I don't even understand myself anymore. Why am I feeling this way? Umiiyak kong pagkausap habang nakayuko. Because you're already in love with him, buddy. I feel you. Napasandal ako dito sa pagyakap nito sa akin para aluhin na lalo kong ikinaiyak. Can you do me a little favor, buddy? Humihikbing saad ko habang nagpapahid ng luha. Yeah, sure. Anything, buddy. Tumatango-tango ang sagot nito. For him. Hindi ko siya kayang nakikitang nilalapitan at hinahawakan ng iba. What? Body naman, may kontrata na siyang pinirmahan sa akin. Frustrated na bulalas nito. Maayos na kami, body. Sa loob ng higit isang buwan namin pagsasama sa unit, nagbago siya. Kita ko yun. Hindi nga siya lumalabas dahil sa akin siya nakatutok pero ngayong may trabaho na siya ay parang bumabalik na naman ang Alex na una kong nakilala. Kung saan kaliwat kanan ng babae umaligid sa kanyang hinahayaan niya lang. Napailing itong ininom ang shot. Please, buddy. Pangungulit ko pa. I can't do that, buddy. Kung ganoon, tanggalin mo lahat ng employees mong babae. Unahin mo ang Krisha the Tertiary na iyon. Naibugan nito ang iniinom sa pagkakasamid at sunod-sunod na napaubong ikinatawa ko habang hinahagod ito sa likod. Don't, buddy. You're being childish. Maapektuhan naman ang negosyo ko niyan. Napanguso ko sa isinagot nito. Palitan mo sila ng mga lalaki. Puro lalaki ang tanggapin mo doon nang wala nang nalalandi sa asawa ko habang nasa trabaho ito. Napahagikik pa itong naiiling sa akin na ikinabusangot kong lalo. Ganyan ka ba kapasasal sa kanya? Panunokso pa nito na ikinainit ng mukha ko at napaiwas ng tingin sa panunodyo nito. Tom, kung ikaw nga MU lang kayo ni Charles ay napaka-possessive mo sa kanya, paano pa kaya sa aking asawa ko si Alex? Buddy, magkaiba naman ka sa status natin. Saan pa nito kaya napalingon akong napangisi dito? Exactly, magkaiba yung status natin dahil ako, akin siya, may papel kami. Pero kay Charles, wala pa, na hindi ka nga sure kung mahal ka nga din ba nun? Aray! Napadaing na ako sa biglang pagbatok nitong munti ko pang ikasubsob sa countertop. Sira, mahal niya ako. Natatawang saad nito sa akin nakakamot-kamot sa batok. Sinabi ba niya?
Pangaasar ko ikinangising aso nito. Ramdam ko, Body. Malakas ang instinct ko kaya 101% ako sigurado. Mahal niya rin ako. Buong kumpiyansang sagot nito kaya ako naman ang nambatok dito ng matauhan sa pananaginip ng gising. Balo ko rin eh. Magpakipot ka naman, Body. Napaghahalataan kang patay na patay sa kanya. Tatawa-tawa itong ininom ang shot na itinos pa nito sa hawak kong baso. Ayoko. Nagpapakipot na nga siya sa akin eh. Magpapakipot din ba ako sa kanya? Di walang mayayari sa amin. Hindi naman pwedeng magingitian lang kami sa tabi-tabi. Strong, Body. Gustong gusto ko talaga siya. His smell, his touch, his kiss. Nakakabaliw, Body. Kaya nga hindi ko na siya kayang pakawalan pa at willing akong mambali ng braso sa mga babaeng magtatangkang kunin siya sa akin. Kahit pahawakan siya. What belongs to Kate is only for Kate. At si Charles Ignacio, akin siya, Body. Nakangising saad nito pero bakas ang kaseryosohan sa tono. Cheers to that then. Kibit balikat kong reaksyon dahil kilala ko naman ito. Pag sinabing kanya, kanya lang talaga. Cheers! Para sa pagiging possessive natin, Body. Napangiwi na lamang ako dito kaya tatawa-tawa lang naman itong nanunukso ang mga tingin sa akin. Maya-maya pa'y nagdatingan ng apat pa naming kaibigan kaya napapalit na kami ng topic. Nakaisa na kayo? Andayan nyo naman. Can't wait. Bulalas na Jessica pagkakita sa bote ng Black Label na wala ng laman at panibagong bukas ang naabutan. Umiyak ka ba, Body? Kaagad akong umiling sa panunuri ni Danica na nakaupo sa tabi kong nakaharap pa rin sa mga nagkakagulong tao sa dance floor. Huwag kami alukuhin mo, Malia. Kabisado namin maging amoy ng utot mo. Namilog ang mga mata at butas ng ilong kong napalingon dito. Napakagalpak tuloy ng tawa ang mga kasama namin sa isinaad nitong nakangising matamang nakatitig sa akin. Naku, break na ba kayo ni Papa Alex, Body? Tudyo pa ni Erica nang ngingisi-ngisi sa akin, kaya maging si Karina at Jessica ay nakisiksik na rin sa gawin namin na sa akin nakatuon ang pansin. Bakit kami mag-break? Wala namang kami. Estimate kong ikinatango-tango ng mga ito pero mga nakangising aso naman na halatang hindi naniniwala sa akin. Sabi ko naman sa iyo, Body, umamin ka na kay Montesilio. Gusto mo eh, ipadala ko sa kabilang planeta yung... Ano ang pangalan ng babaeng tuko kay Alex, Body? Saad ni Jessica na nakabaling kay Kate. Krisha, yun. Kailangan mo ba ng rasbok, Body? Magsabi ka lang. Panggagatong pa nito sa akin na may pakindat-kindat. No need. Magsama sila kung dun sila masaya. Huwag lang sila magpapahuli kay Malia dahil hindi ko sila sasantuhin. Saad ko na ikinasinghap ng mga ito. The night is getting bored. Let's go, Jessica. Mag-hunting nga tayo ng yummy daddy sa labas. Pag-aaya ni Erica kaya tumayo na rin si Jessica. Akmang tatayo na rin ako nang hilahin akong paupo ni Karina at umakbay sa akin. Where do you think you're going, Body? Ngising asong tanong nito. Saan pa? Mag-hunting na gwapo sa labas. Bali walang sagot ko kaya pabiro nitong hinila ang buho ko. Magpirme ka nga. Sa ating anim, ikaw itong may asawa na. Dapat nga iniiwasan mo ang ganitong gawain at inuuwian mo na lamang yung asawa mo. Pananermo nitong ikinabungis-ngis ng mga kasama namin. Speaking of uuwian, sabi mo na ako magpapaampun ha? Peram ng kondo mo. Nangunot pa ang noon nito habang si Jessica at Erica ay lumabas na nga at hindi na nagpapigil. Bakit? Ayokong umuwi. Hindi din ako pwede sa mansyon at mga hotels namin. Napakagikik naman si Kate sa gilid katab si Danica na may pinagbubulungan. Nag-away ba kayo? Panguusisa pa nito na nakatutok sa mga mata ko ang paningin. Gulong-gulo na ako, Body. Basta, ayoko muna siyang makita. Napanguso itong napatungo-tango kaya napalapad ang ngiti kong nakayakap pa dito. Okay, basta ba huwag ka mag-uwi doon ng lalaki. Malilintikan ako kina mommy. Pagpapaalala pa nito ay kinataas ng palad kong nanunumpa sa harap nito. I promise, Body. Salamat. Kinulang ka lang yata sa himas ng asawa mo eh. Pangasar nito kaya nabatukan kung ikinatawa lang nito. Baliw ko talaga eh. Ikaw ba? Kumusta kayo ni Lance? Pabulong ko dahil baka marinig kami ni Kate. Ex kasi ni Kate ang boyfriend nitong si Lance, na anak ng nangungunang senador ngayon ng bansa. Pero
Hiniwalayan niya ito nang makita si Ignacio sa El Nido, Palawan, kung saan namin idinaos ang shower party nila sa akin noon. Isang buwan bago ang biglaang pagpapakasal ko kay Montecillo. Doon nakilala ni Kate si Charles at hindi na nga tinantanan ang gaga naming kaibigan. Mapait itong napangiti at uminom na rin ng shot nito. Wala na kami. Namilog ang mga mata kong napatitig dito. Agad-agad? Bulalas kong ikinangiti at tango nito. Bakit masaya ka pa? Bakit? May mangyayari ba kung magngangawa ako, buddy? Napatikom ako ng mga labi at tinamaan sa sinagot nito. Tama. Mabuti na lang si Kate lang ang kasama ko kanina dito. Kaya hindi ako tutudyoin ng mga ito na iniyakan ko ang punyatang anak ng teteng na Montecillo iyon. Gosh, for the first time, may lalaki akong iniyakan. Mag-umaga na nang magsiuwi kaming anim. Gagawang-gawang na akong maglakad sa dami ng nainom ko. Muntik pa ako mapasubsob nang biglang may kumabig sa aking malaking tao. Nanigas ako at umikot ang paningin ko nang naaninag ko ang isang pamilyar na mukha. Mukha na ilang taon ko na rin hindi nakikita. Malia? Rome, sweetheart, ikaw nga. Bulalas nito at kinarga na ako palabas ng elevator. Gio,